Ni Nicole Yala, Chris Chuper, kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! O diba, sumikat din ang araw. There's sunshine after the rain. Nakakaloka, no? As in, nakakaloka talaga, promise. As in, yung tuyong kalsada. Gulatan yung nakakaloka, yung ang tuyo ng kalsada, samantalang kahapon swimming pool ka. Alam mo yon? Nakakalurkay talaga. As in, nakakalurkay. Yung, alimbawa, dati akong taga Mandaluyong partner eh. So, dalaga pa ako, taga Mandaluyong na ako. Hello? 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 Anong nangyari? Nawala ba tayo? Hindi. Ano? Hindi ko madinig sarili ko. Ako din, hindi ko marinig yung sarili ko. Hinugot ko yung ano. Hello? Naghugot ako. Ay! Nung hinugot, ano nangyari? Hindi natin marinig yung sarili natin para sa ere tayo, no? Ayun. So dati akong taga Mandaluyong. So lumaki ko sa Mandaluyong partner. So yung ano dyan, yung circle. Yung circle dyan, for the longest time, lagi ang baha. Eh, si Manong Pinong Kadyot, kasamahan natin sa trabaho, di ba? Sinasabi niya na baha na naman kahapon dun sa circle. Nakakalungkot, hindi lang naman dyan sa area na yan. Maraming mga areas na, yung sa may ilalim ng LRT, madami mga lugar na, everywhere na, nung dalaga pa at binata tayo, ganun na katindi yung baha. Tas ngayon na hanggang natuto na tayong gumawa ng sariling bata, hanggang may mga anak na tayong bata, hanggat meron akong kaibigan na jumowa ng bata, di ba? Tas ganun pa rin yung problema, nakakaloka. Totoo yun. No? Ang dami po nating kwentong bagyo, kwentong baha, kwentong habagat kahapon hanggang ngayon. Correct. Kanya-kanya tayo ng na experience, kanya-kanya tayo na nasaksihan. So kanya tayo ng kwento sa social media. True. Ito yung kwento namin. So yung kwento ni Nicole, bata pa lang siya, bahain na hanggang ngayon, bahain pa rin. Walang pagbabago. Wala. Baka meron sa ibang mga bagyo, parang ang bilis lang. Pero ewan ko. Baka naman may nakatagong ginto sa ilalim ng kanal. Kaya saan nga? Kasi hindi maaalis yun eh. San yan? Dali. Puntahan natin. Nakakaloka. Baka yun yung salarin kung bakit hindi umaagos na maayos ang mga tubig. Ay baka. May Yamashita trend. Yamashita? Apakaluma. Nakakalurky. Pero diba? Nag-i-illusion tayo lahat ngayon. yung nag-hope. Kahit ganito tayo binaba, mayaman naman pala tayo, nakatago lang. Oo. Alam mo, minsan iniisip ko din talaga yan eh. Diba? Yan naman talaga nakaharang sa mga butas. Kaya hindi ma-drain. Hindi, pero totoo, nakakalungkot lang na hindi siya yung talagang totally na re-resolve. Hindi ko rin alam kung paano at bakit, 'di ba? Mahirap sagutin pero nakakalungkot lang. Pero ang katotohanan lang din talaga lagi na sinasabi na napaka-resilient ng mga Pilipino, 'di ba? Yes. Kahapon na naglabasan yung iba't ibang klase ng mga videos na sa gitna ng mga matitinding pagbaha, nakuha pang mag-TikTok. Gusto ko yun nagti-TikTok siya tapos ang ending pala kaya siya nagti-TikTok sa baha. As in, basang-basa niya, anes niya, wala siyang pakialam. Kasi hanggang halos papunta na sa kanyang anes yung tubig. Basa na siya, pero yung pala kaya siya kumakaldag kasi sa bawat kaldag niya, may pinapakita siyang emergency hotline numbers, di ba? Ganyan Ang importante sa kanya, makagawa pa rin ng content kahit basang-basa at ginaw na ginaw. Oo, actually, partner, kahit naman bago yung panahon ng social media, hindi pa nakukuhanan yung mga ginagawa ng mga Pilipino. Kaya na talaga nating tumawa sa gitna ng mga matitinding problema eh. Totoo. Tapos yung bayanihan, partner, yun yung nakakatuwa, di ba? Kung paano nagtutulong-tulong pagkatapos. Yung sinabi ko nga area na swimming pool kahapon kaya hindi ako nakapasok, partner. Nung paglabas ko ng area namin, ang linis na tapos ang daming sabay-sabay na naglilinis. Kaya ang linis na talaga, hindi siya yung parang walang nangyari. Na parang kahapon di ko nakikita tong kalsadang to Ganun.
Kumbaga, in a way, tama yun, no? Yung resilience natin, mga kaibigan, na, ano na siya, innate na sa atin, na bahagi na ng sistema ng katawan natin. Yung parang bakit ka pa nagugulat? Dapat sanay ka na, parang ganun. Yes. Kasi kunyari, halimbawa, lumaki ka sa ibang bansa or may mga kamag-anak ka na nanirahan ng matagal sa ibang bansa, tapos pinakita mo yung picture na meron ka sa harapan ng bahay mo, maaalarma sila eh. Matatakot. Pero ikaw na nandun sa eksena, okay lang, chill lang ako kasi sanay na ako. Alam ko na yung gagawin ko. Alam ko na yung gagawin ko. Correct. Kasi akong kunyari, may mga kamag-anak ako sa Canada at matagal silang hindi umuwi. So, kinumusta nila ako, kumusta ka dyan? So, binidyo ko lang harapan ng bahay. Then, syempre, nataranta sila. Grabe naman, my God, ganyan. ano nangyari? Kumusta naman kayo dyan? May pagkain ba kayo dyan? Sabi ko, okay lang, chill kami. Nakapamalengke na kami ng baha. Oo, correct. Totoo. Lumusong na kami, okay naman kami, safe naman kami. Meron nga ako mga nakita partner lumulusong sa baha pero nakataas yung kamay nila kasi may hawak silang pandesal. Kinakaya. Sanay na tayo, in other words, di ba? Pero although meron din talaga mga iba na, alam mo yung kahit na ilang beses na silang binabaha dun sa area nila, hindi pa rin sila masanay-sanay. It's always traumatic every single time. Nakaka-traumatize naman po talaga sa totoo lang. So kung ikaw ngayon nakikinig ka ng radyo, papetiks-petiks ka lang, pangiti-ngiti, baka yung, alam mo, ang ayos-ayos ng iyong pakiramdam kasi hindi ikaw yung isa sa mga nag-emergency leave sa inyong opisina, di ba? Di ikaw yung medyo nakaluluwag-luwag ngayon. Tama. Ikaw yung medyo tinatawag ngayon, di ba, na makatulong. At ang pagtulong, Kabisyo, hindi naman necessary kaagad na pera, hindi naman na agad ang GCash or mga pagkain, ganyan. Ang pagtulong pwedeng sa pamamagitan ng serbisyo. Di ba? Yun yung sinasabi nating ambag. Iba't iba tayo ng ambag. Kung merong ambag sa outing, na lagi nating kinikwento, partner, meron ding ambag sa panahon ng sakuna. Ano yung ambag mo? Totoo yan. Alam niyo mga kabisyo, yung simpleng pangungumusta. Kumusta kayo dyan? May kuryente ba kayo? Inabot ba kayo ng tubig baha sa loob ng bahay? Di ba mararamdaman ng tao, ay may nangungumusta sa akin, ay may nagkikare sa akin. At malaking bagay yun, ha? Correct. Di ba kahit pa paano, nararamdaman nila na may karamay sila. In a way. Alam niyo maraming kwento na hindi naman bago. For example, ito sinasabi natin kanina, sabi mo nagtitiktok habang nasa gitna ng ulan tapos inaabutan ng baha yung kasingit-singitan niya. Yung kanyang kifiness. Yung kanyang yung kanyang singit-singitan. Yung kaloob-looban at kasingit-singitan. Yung halimbawa, yung binaha yung Quezon Boulevard ba yun? Or tamang Quezon Boulevard. Tapos, ang dami nagsiswimming. Diba? Na hindi alintana yung danger na nandoon. Na pwedeng may kuryente. Totoo pwedeng din. Yung leptospirosis. Or kung anumang mga saka ang daming pwede delikadong kasi, bagay. Correct pwedeng kasi nga dahil tubig, baha yung nakikita mo. Hindi mo nakikita yung mga posibleng mga dangers Merong yero na palutang-lutang na maaring magkasugat ka, di ba? Pero nakakapag-swimming. Tingnan nyo. As in, tuwan-tuwa pang binivideo sila o nagbe-video sila ng mga sarili nila habang naliligo sa baha na hindi alintana yung pwedeng hindi magandang dulot doon. Yung mga nakasakay sa ibabaw ng bus, partner, nakita mo ba yun? Yes, nakita ko yung kahapon. Kahit naman sino magpapanik yun, pero yung may nakita mo yung isa talaga nagpipicture-picture muna. Kailangan makapag-post muna ako na nasa ibabaw ako ng bus, nasa gitna ako ng baha. Bakit kailan ba ulit mangyayari yun? Kung ako din ang nandun, partner. Mayayamot ako kung lobat ako. O di ba ganyan tayo? Di ba? Hindi, pero totoo, di ba? Parang ipapakita mo. Ang dami kong nakitang ganyan kasi nung medyo bumaba na yung tubig nung bandang hapon dito sa area natin. Gusto ko nang tingnan yung paligid, kung ano yung mga pwedeng magawa, ano yung mga pwedeng basta kung ano mga pwedeng magawa dun sa paligid. At makakita ka talaga ng mga ganyan na sa gitna ng matindihang pinagdadaanan, nakukuha pa talagang mag-video. Totoo ka diba? Nakakatuwa. Alam niyo po, minsan may mga naiinis kapag halimbawa may mga nag-video tungkol sa kanilang pagtulong. Ako para sa akin, yun na rin naman yung world ngayon Katulad kahapon nung nag-iikot ako, meron ako nakita na parang 2 pick-up na naka-hazard. Tapos, mabagal sila. Sabi ko, ano kayong ginagawa nito? Tapos, mga nakatayo sila na nagve-video. Yung pala maya-maya, pagtingin ko, nagsasakay sila ng mga tao. So, kumbaga parang grupo ito ng mga kabataan So, binivideo nila na naka-live, kita ko naka-red So, nagsasakay sila ng mga tao para kung saan man dadalhin, di ba?
yung iba, they would think of it negatively na dapat hindi na video yan kung gusto mo talagang makatulong, ganyan. Ang sa akin naman, una nakakatulong sila, binidyo man o hindi, 'di ba? So may iambag sila. So bago ka magturo-turo diyan, ano ba munang inambag mo, 'di ba? Minsan kasi may mga ganyan kaya lang naman tumutulong kasi may video o merong camera, 'di ba? Maaaring totoo din, pero meron silang binibigay na tulong. Yun talagang katotohanan. Yung nagchismis, yung tumalak, Oo, 'di ba? yung nambash. Yung nambash, meron ka bang naiambag? Kung meron, di very good. 'Di ba? Kung wala, manahimik na lang. Manahimik ka lang kasi hayaan mo sila. Yun yung sinasabi ni partner. Nasa ibabaw ka na ng bus na kukuha mo pang mag-video. 'Di ba? So ganun din dun sa mga tumutulong. 'Di ba? And for all kaya din naman kailangan na videohan o picturean kasi for documentation purpose. 'Di ba? Yung ganun, kumbaga parang whatever it is, tumulong po sila. Ang tanong sa sarili ngayon, ano yung ambag mo? 'Di ba? Totoo yun. At saka may resulta yun ha. Yung totoo, yung may resulta yun. Kung pagbe-video, 'di ba? May effect din yun eh. Correct. May resulta na yung pagtulong nila. Yes, kasi naihatid nila, 'di ba? Yung gesture na nandun sila sa lugar na yon para magabot ng tulong, may resulta yun. Yes. Yung kasama nila na videographer, kung sino mang nagve-video, may result din po yun. Correct. Ano yung result nun? Yung pwedeng ma-encourage yung mga tao. Yes, na pwede palang ganito Yes. ang tulong na maibigay kasi akala ko parang malakihan lang na ang bigayin. Hindi pwede ka magpasakay, pwedeng ganon. Yung likelihood na ma-encourage ka din na gumawa ng ganong bagay. For example, 'di ba, ang daming nag-post kahapon na yung hashtag na no one left behind. Yes, yes. Kasi totoo, ang daming naglikas sa kanilang mga lugar, pero ang dami ding nag-post na wag po tayong aalis nang hindi kasama yung mga alaga natin. Correct. Hayop. Lalo na yung mga nakatali. Yes. And ang napakagandang move nun, yung mga nag-video, gumawa ng content, nag-share ng mga picture na nagtumutulong para sagipin yung mga aso. Yes, totoo. So na-encourage tayo, na-inspire tayo, na-motivate tayo to do the same. And next time, alam Yes. natin na, oo nga kapag nga pala tayo'y magsisilikas, kasi minsan baka naiwan natin na nakatali yung aso. Kasi may mga iba naman talaga nakatali yung mga aso nila. Wala tayong magagawa kung ganun yung pamamalakad nila or ganun yung ginagawa nila sa kanilang mga aso. Pero kapag kasi sakuna, tapos nakatali pa rin sila, mas lalo silang di makakaswim. Yes. Kaya nga di ba may dog style ba yun? Ano ba yung dog? Langoy aso pala. Anong dogs? Pinagsasabi mo. Mga pinaggagawa mo kahapon ha. Malamig kasi. Langoy aso. Kasi may mga, pag hindi nakatali yung mga aso, basta may sakuna, meron silang instinct sa sarili nila na lalangoy sila. Oo, may mga nakita ko mga video na gano'n na tinanggal na sa pagkakatali. Pakatanggal dun sa tali, alam na ng aso yung gagawin niya. Tama. So hindi nila magagawa yun. Naisalba yung mga sarili nila. Kalat ko! Hindi pa kasi Ang isda ay nauhuli sa bibig. Pinagagawa mo kahapon ha? Hindi! Dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. May hangover ka, no? May hangover pa kasi ako nang di ako nakamonitor kasi ako sa isa nating kasamahan. Natataranta ako para sa buhay niya at sa mga gamit nila. Yun. Kaya medyo kalat tayo today. Ay, di pala kalat pala ako everyday. So yun. Oo, tama. No one left I-delete behind. mo na yung video na yun ha? Mga pinapanood mo ha? Langoy aso Hinagaya mo talaga. Langoy aso pala. At hindi nila magagawa yung paglangoy aso na yun kung nakatali sila. Kung nakakulong. Ang daming buti nga yung mga tao ngayon na feeling ko lang marami na sa atin ang natututo. Yes. Na every time nalilikas tayo magkakaroon ng sakuna, kasama na natin yung mga hayop. Correct. And kahit yung mga evacuation center, kinoconsider na rin nila na magkaroon ng lugar na o area para sa mga hayop. Correct. Dati wala namang ganun eh. Tao lang yung nililigtas, yung mga alaga nating hayop sa bahay, iwan sila nakakulong. At nasaksiyan natin yan nung nakaraang Ondoy, partner. Totoo. Nung nag-relief operations tayo, Correct. ang daming patay na oo. mga hayop na nasa lansangan, bloated sila. Totoo. Ibig sabihin, at nakatali pa sila. Ibig sabihin, iniwanan. Yun talaga yun. At wag po natin gagawin yun. Buti na nga lang talaga ngayon talagang they are part of the family. So hindi Yes. talaga sila iiwan. Wag po natin silang iiwan. Tama. Ay, alam niyo po mga kabisyo, tayo'y babangon muli. Yun naman po lagi, 'di ba? Tuloy lang po mga kabisyo, tayo'y babangon, kaya natin 'to. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic!
This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class. Ayan. Hello po sa inyo. Okay naman po kami. Safe kami. Hi, Tin. Safe naman po kami. Ayos lang. Totoo, alam niyo po kung isang malaking blessing na safe kayo kasi meron talaga mga taong nasa ibabaw ng bubong, meron mga taong isang buong araw hindi nakakain. Kasi paano pa maiisip? Kasi hindi lahat prepared eh. Totoo naman 'yun, hindi naman po tayo lahat na parang oo. Natin, ganun na pala yung nangyari nung madaling araw. Tsaka ang nakakalurky talaga dito, mga kabisyo. Totoo pala yung sinasabi nila na anything truly can happen. Yes. 'Di ba? Totoo pala talaga yun na totoo pala yung magkakasama lang kami kahapon parang wala lang naman tapos biglang boom. May ganyan na pwedeng mangyari sa kanya, 'di ba? Correct. Yung mga lessons ng pandemic, 'di ba? Na parang lahat ng bagay pwedeng may hangganan. Things, time, circumstances health, can change at any given time. Na akala mo okay ka ngayon, akala mo okay yung sitwasyon mo ngayon, maaaring mamaya hindi na. Ganun po yung buhay. Correct. Diba? And dami nating natututunang lessons in times of crisis. Pandemic, kapag lumindol, kapag may ganitong bagyo, 'di ba? And one of which is yung resilience. Na kailangan pala matibay pa rin tayo kahit binabagyo tayo ng ganito. 'Di ba? Sa mga problema natin sa buhay, hindi pwedeng lalata-lata, hindi pwedeng hihina-hina, hindi pwedeng lalambot-lambot. Dapat resilient ka. 'Di ba? Dapat kaya mong gawan ng paraan kung ano yung binibigay ng nature sa atin, kung ano binibigay na problema sa atin. Kung ano man ang ibabato sa iyo, hindi ka pwedeng hihina-hina. Oo. Pwedeng umiyak, pero pagkatapos umiyak, may gagawin. Kasi pwedeng gawa lang ng 'di ba? Pero sa totoo lang, 'di ba? Ganyan tayo sa mga sa mga anak natin kapag tinuturuan natin sila. Tapos anong ginagawa nila? Dahil hindi pa nila naiintindihan ng mga bagay-bagay, umiiyak. Tapos anong sinasabi natin? Hindi ka naman hindi naman matatapos yung assignment mo pag umiiyak ka. 'Di ba? Ano magagawa ng iyak mo? Masasagutan ba tong exam? Totoo naman. I-apply din natin sa sarili natin 'yon. Oo, pwedeng umiyak, pwedeng magpanik, kasi normal lang naman na nararamdaman 'yan, 'di ba? Pero hindi pwedeng hanggang doon na lang, 'di ba? Hindi ka na bata may gagawin ka. Didiskarte ka. Yes, 'di ba? Hindi pwedeng pag may nakita kang tubig na umaagos sa bahay nyo, papadala ka sa agos. Nalulunod ako. Okay lang 'yan, 'di ba? Labanan mo yung agos. Correct. Ganyan didiskarte ka. 'Di ba? Para manatili kang manatili kang survivor, sabi nga. Yes. Yan na. Hello po sa inyo. Sabi ni Aga Ardesa, good day Tambalan. Parang ondoy na experience kahapon. Continuous rainfall. Stay safe and tumulong tayo kung anong makakaya natin. God bless us all. Totoo yung tumulong kung anong makakaya. Yes. Hindi, kung meron pera, go. Kasi kailangan po talaga yan. Pagkain, go. Kailangan. Pero hindi lahat tungkol sa pera at hindi lahat tungkol sa pagkain. Malay mo yung kapitbahay mo, kailangan ng tulong maglinis ng burak. Kasi yung mabuti kung bahalang talaga yan, tubig na malinis, okay lang Hindi burak po yan. Ang ititira po niya pag umalis na yung tubig baha ay burak. So malay mo, ang kailangan nilang tulong, taga-walis, taga-sabon nung, 'di ba? Taga-ayos ng mga gamit, 'di ba? Taga-identify kung ano yung maitatapon pa, yung tagalabas ng basura. Yun yung mga malalaking bagay po yun, service. Correct. Kahapon yung kakilala ko, talaga nagpadala kami ng tulong, sabi niya, libog na siya Ano? Ha? Sino pumunta? Sino tumulong, partner? Ako, tinulungan ko. Ikaw mismo? Lubog na pala Sabi niya, libog na ako, punta ka naman. Sabi niya, ganyan. Lubog? Anong pagkakarinig ko iba? Kasi di ba binabaha kahapon? Oo. Grabe. On the go naman ako. Siyempre, to the rescue. Siyempre. L na L daw Di go na, di ba? Kakaloka. Pero totoo yun. Yung mga tama yun, service. Service, ang daming ganun. Sino po pwedeng gesture correct na pinapakita mo na may concern ka dun sa tao. Oo, kasi they need all the help Alam mo yun, na ano yung ambag mo na hindi necessary material. 'Di ba? Kasi hindi naman laging material ang kailangan.
Ganun. So marami pa rin. Buti nga din, no, sa maraming areas na nadaanan ko kahapon at saka today, humupa na kaagad. Hindi naman yung sa tingin ko okay na Yes. madali ding nawala yung baha. Hindi siya tumenga ng ilang araw. Oo, correct. At saka ang bilis niyang umakyat. Bumaba nung medyo tumila na din. Oo. Bumaba din siya agad. Correct. Oo. Ang masama nun, yung tipong binaha tayo, tapos isang linggo na, hindi pa rin bumababa Parang yung tubig. parang di naman sa atin nangyari yun paano. Oo. Parang sa ilang dekada natin dito sa Pilipinas, hindi ko matandaan na may ganun. Meron yata in some areas pero hindi yung tipong lahat. Oo. Ang nangyayari Mas talaga malapit is ka talaga sa tubig dagat. Oo, correct. Tubig. Tama, Oo, tubig. body of water. Oo, Unless correct. nandun ka talaga sa tabi ng refilling station. Nakakainis yung Pero ipipilit. Ito talaga yung isa sa mga factors kung mapapansin natin mga kabisyo. 'Di ba? Sinabi ni partner kanina, matagal lang binabaha yung area na nasaksihan niya nung bata pa siya hanggang ngayon bahain pa rin. Bakit walang nangyari? Minsan naman kasi kahit may gawin kunyari yung LGU or may mga programa na talagang makakatulong para alisin yung baha. Kasi meron naman makikita mo yung may malalaking, 'di ba ganun yun? Yung may mga malalaking bilog. Oo. 'di ba? Tapos pinalaki yung drainage. Pero isa sa mga factors din tayo. Yung Tayo basura mga natin. tao, i-observe po natin. Ako, observation ko sa area namin, nung humupa yung baha, puro basura. Correct. Daming basura Tayo din naman ang gumawa nun Pinalaki nga yung drainage, hinuka yung kalye, nakatenga yung mga basura na iwan doon. Yun, isipin nyo, yung mga basura na umilalim na sa tubig, umilalim na sa drainage, marami na yon. Yung mga naiwan sa ibabaw, marami pa rin. So, ibig sabihin, di ba tayo po ang may kasalanan nun kung bakit nananatiling may baha? Ganun karami yung tinatapon nating basura. Correct. Umilalim na sila at minatira pa sa ibabaw. So, hindi talaga matatapos yung problema sa baha kasi tayo mismo ang may kasalanan. Kaya din siguro, hindi siya talagang truly nasosolve. Kasi minsan, may pagsisi lang tayo sa gobyerno May pagturo lang agad kung sino ang may kasalanan 'di ba? Pero ano din yung naiambag mo? Yan na naman tayo sa salitang ambag. Yan. Kasi damihan mo yung bag mo. Oo, damihan mo yung ambag mo. Isa din sa napansin ko kahapon, sabi ni Christian Basas, ay wala na masyado nagpo-post ng selfie na may hashtag ng Karina PH. Unlike nung mga nakaraang bagyo seasons. Bumabagyo na selfie pa din. Di mo alam tuloy kung ano nasa lanta. Mukha ba nila o lugar nila? Nasa linta mukha nila o ano? Ay, nako. Thank you, Len Galang, and kay Jester na nagpapasalamat kanina pa sa aking paraffles for today. Thank you. Yun. Sana natin gawin nating practice, patuloy na practice yung every time na may sakuna, of course tumulong, and kung pinapalikas tayo ng LGU natin, lumikas tayo, pero kung lilikas tayo dapat kasama natin yung mga alagang hayop. Yan, 'di ba? Importante 'yon. Wag natin silang iiwan na nakakulong, nakatali, 'di ba? Aso, pusa or kung ano mang alaga. Nakakatuwa ang ultimo bibe. Dinala sa evacuation center. Diba? Good yun. Sobrang good kasi alaga din talaga siya. Oo. Kung tutusin yung bibe, kaya naman niya maglangoy sa baha, pero iniligtas pa rin ang amo niya at dinala sa evacuation center. Correct. Diba? Ganun dapat ang gagawin natin. Sabi ni Muchacho, ano pa bang magagawa ng normal na tao sa mga kinakalbong bundok? Magprotesta, tapos ire-red tag. Wala akong masabi. May katotohanan. Kasad din Yun din naman yung kapalit ng urbanisasyon. Oo. 'Di ba? Yung parang magugulat ka. Sinasabi natin, hindi naman yung climate change is correct. real. Dahil nga dun sa dahil sa urbanize. Oo, dahil sa development. Alam mo yung mga tipong magugulat ka na yung mga areas na hindi naman, sobrang provincial sila, tapos magugulat ka, may kondo. Di ba may tinayong kondo? May bundok na tinanggal, bundok na hinati, bundok na kinalbo, tapos ganun po talaga. Ikaw kaya yung kalbuhin, magagalit ka rin. Oh, di ba hatiin yung ulo mo. Ulit. Tingnan mo, di ba nung summer, sobra extreme din yun na parang ang daming naka-suspended na classes dahil sa sobrang init. Correct. O tingnan natin ng umulan.
Ganun din. Diba? Sobrang extreme agad. Parang ito yung unang buhos ng ulan na parang nakaagulantang naman na talaga ba? Wala man lang tayong nabalitaan na na parang maghanda po tayong lahat ganito ganyan. Nagulat na lang tayo na nagising tayong lahat ang taas na ng tubig. Nagulat Kasi akala lang natin para normal na habagat at ulan. Although the night before or the day before, hindi na maganda talaga yung yung weather. Ano na siya talaga, weather na pangkama, bad weather. Yung pero hindi natin akalain na ganun pala. ka-extreme. Ganun pala yung magiging So climate change is real. Alagaan po natin ang ating kalikasan. Pag sila talaga bumayo sa atin, wala tayong laban. Totoo. Pagka ang nature na talaga ang gumanti, wali. Madumi na talaga sa Pilipinas, kailangang i-orient ang bawat barangay, sabi ni Umibig. Yun. Ganon. May napanood akong insensitive na nagla-live, sabihin masama daw ugali ng mga taga Luzon kaya binabaha kahapon. Kalungkot naman niya. Nasa gitna ng lahat may mga ganun pang paninisip. Yung pa yung naisip. Oo, yung pa yung naisip, di ba? Ang dami pwede maisip, yun talaga naisip. Ang dami makasalanan sa Luzon, binahatuloy kayo. Nakakaloka. Huwag ganun. Yan. Nagkaroon na naman ng espasyo pero naubos naman ng tao dala ng bagyo. Ano yun? Sabi ni R.R. Pabellar, ayon sa experts, we only have until 2030 to counter climate change or else everything will be irreversible. Nakakatakot yun. Sabi ni Robbie, nakakalungkot ang nangyari kahapon pero dahil Pinoy tayo, yung friend ko nag-dive pa sa baha. Yan. Ay. Ilikas ang pets, Itali ang marites. Sabi ni PGS. Patatawa ko. Dapat hindi tayo matawa dun Hi Maring Chen. Hindi ako nakasagot sa ating Mars, hindi ako nakasagot sa ating GC dahil may inaasikaso ako mga bagay-bagay dahil mga nasalanta. Yan. Listening to Everyday sa car. Now, hindi ako pumasok kaya TikTok live. Sabi ni Ang Pusakal. Thank you. Watching from Kuwait. Good morning po. Galing kay Jennifer. Thank you so much. Baha sa amin pero may nagsiswimming. Pero nag-swimming ako. Ang saya. O, diba? Ganun. May mga carry pa talagang mag-swimming sa gitna ng mga matinding pagbaha. Sana po wala nang may baha sa mga lugar na sa oras na ito, sa maraming lugar sa Metro Manila. At kung meron pa man, 'di ba? Laban lang. May pagsikat na ng araw, may maganda ng liwanag kahit papaano. Matatapos din po 'yan. Okidoki. O siya, mamaya ulit banding-banding. Kwento na may Wagang Bornay. See you later.